Magandang tanghali sa lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Ma'am Ananya. Ako nga po pala ulit si Sir Mars Pacasi Chudoro, ang inyong tagapag-ulat sa Field 105 na subject. So ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagbasa, isang prosesong interactive at constructive. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, mayroon tayong mga layunin dito na inihanda. So, una is natutukoy ang kahulugan ng pagbasa at ang ilan sa pagtingin sa kalikasan ng pagbasa. Pangalawa, na ipaliwanag ang ilang kabatiran sa mga layunin at proseso sa pagbasa at mga yugto sa pagbasa. At ang panghuli ay ang naihahambing ang iba't ibang pananaw sa proseso ng pagbasa, teoryang bottom-up, teoryang top-down, teoryang interactive, at teoryang schema. So, yun po ang ating layunin sa araw na ito. Ngayon, dumako tayo sa ating talakayan. Una ay ang pagbasa. So, ano ba ang pagbasa para sa inyo? So, ang pagbasa ay isang pag-unawa sa nakasulat at pagbibigay interpretasyon dito. Sa pamamagitan ng pagbasa, nahahasa ang iba't ibang kasanayan ng isang individual at makatutulong ito upang makatuklas ng maraming kaalaman at karunungan tutugon sa pangangailangan ng bawat tao. So, ang ibig sabihin ng meaning ng pagbasa dito ay binibigyan daw natin ng interpretasyon kung ano ang binabasa natin. Sa pamamagitan ng pagbasa ay ang nahahasa ang ating isipan kung ano ang kahulugan ng isang teksto. So, sa pamamagitan din ng pagbasa ay nagkakaroon tayo ng interpretasyon sa isang bagay kung ano ba ang nilalaman ng binabasa mo. Halimbawa is nagbabasa ka ng kwento ni Dr. Jose Rizal, so malalaman mo kung ano yung mga karanasan niya noon. So, sa pamamagitan niyan ay nagkakaroon ka ng reflection or opinion sa iyong nabasa na kwento tungkol kay Dr. Jose Rizal. So, sa makatuwid, ayon dito kay Goodman, 1971 until 1973, ang pagbasa ay psycholinguistic game na kung saan ang nagbabasa ay nagbubuong muli ng isang mensahe o kaisipang hango sa tekstong binabasa. Ayon pa kay Goodman, ang gawing ito ay pagbibigay kahulugan ng isang patuloy na prosesong cyclical buhat sa teksto, sariling paghahaka o paghuhula, pagtataya, pagpapatunay, pagrerebisa, ibayo pang papakahulugan. So, ayon kay Goodman na base sa kanyang sinabi tungkol sa pagbasa, nakakakuha daw ng panibagong impormasyon or interpretasyon ang taong nagbabasa sa kanyang librong binabasa kasi nauunawaan niya kung ano ang nilalaman nun. So, sabi niya dito na ang nagbabasa ay nagbubuong muli ng isang mensahe kaysa pangango sa tekstong binabasa. So, ibig sabihin, kung may binabasa tayong isang kwento o libro, ay nakakakuha tayo ng panibagong mensahe na maihahambing natin o maihahalin tulad natin sa ating binabasa. So, yun ang gustong ipahiwatig ni Goodman. So, ngayon, dumako tayo sa ilang kabatiran sa mga layunin at proseso sa pagbasa. So, una dito ay mahalagang sa pagbasa ang pag-alam sa ilang mga tiyak
na kalakaran, kombisyon sa pagsulat. So, napakahalaga talaga na alamin muna natin ang So, mahalaga talaga na alamin natin kung saan nagsisimula ang teksto. Halimbawa, kung saan nagsimula ang teksto sa Filipino o sa English. So, dito, halimbawa sa teksto sa Filipino, binabasa mula sa kaliwa to hanggang pakanan. So, sa Filipino pala, magsimula siya sa kaliwa hanggang pakanan. Then, sa tekstong incheck naman, binabasa mula itaas hanggang pababa mula sa wing kanan ng pahina. Ang mga tekstong Arabic naman ay binabasa mula kanan hanggang pakaliwa. So, mahalagang alamin natin ito upang lubos natin maunawaan ang mga letrang ating binabasa. So, nagkakaiba rin ang paraan ng paglalahad ng ideya o kaisipan sa iba't ibang wika. Iba-iba talaga ang paraan ng ideya o kaisipan sa mga teksto sa iba pang wika. Katulad na lamang sa wikang English at sa Filipino. Pareho sila ng meaning pero iba pala ng kahulugan. So, mahalagang alamin natin iyon. So, ang pangalawa dito ay ang tunay na pagbasa ay ang pag-unawa sa mensahe na nakapaloob sa isang teksto. Ang pagpatunog ng mga salita ay isang bahagi ng isang lamang proseso sa pagbasa. So, kung ang isang 7 taong gulang na bata ay nakakabasa ng Filipino, magagawa niyang basahin ang teksto ngunit maaaring hindi niya ito unawahan dahil kulang pa siya sa mga kaalaman na mahalaga sa pag-unawa ng teksto. So ibig sabihin, kapag daw ang isang bata ay nakakabasa na o marunong na magbasa, hindi ibig sabihin na alam niya na yung kahulugan ng kanyang binabasa. So, hindi lahat ng bata marunong magbasa ay naiintindihan o naunawaan niya kaagad kung ano yung binabasa niya. Dapat na magkaroon pa rin ng ihasa pa rin ang sarili sa pagbabasa upang sa huli ay maunawaan na kung ano yung ibig sabihin ng teksto. So, ang pangatlo dito ay bahagi ng pag-unawa ng teksto, ang pag-unawa sa wika kung saan ito nasusulat. So, ang kaalaman sa wika kung saan nakasulat ang isang teksto, ang pangunahing kailangan sa pagbasa. Hindi sapat na nabibigkas ng tao ang anumang nakalimbag sa teksto. Kailangang mayroon siyang dating kaalaman or prior knowledge sa English sa wika kung saan ito nakasulat upang mabigyang kahulugan na ito. So, ibig sabihin daw, hindi daw sapat na naibibigkas lang ng isang tao, ng isang bata ang tekstong kanyang nabasa. Kailangan magkaroon muna siya ng prior knowledge or previous knowledge sa wika upang maintindihan o maunawaan niya ito o mabigyan niya ito ng kahulugan. So, ang pang-apat ay bahagi rin ng pagbasa ang paggamit ng dating alam tungkol sa daigdig, sa kultura, sa paksang tinatalakay, mga kalakaran at iba pa. So, isang panuntunan na maaring gamitin sa pagpili ng tekstong babasahin ay dapat itong makatulong sa pagpapalawak ng ating kaalaman o kasanayan. So, nararapat kapag tayo ay pipili ng babasahin, nararapat na mayroon itong panibagong impormasyon na makatutulong sa atin na ma-enhance or ma-develop ang
ang ating kasanayan sa pagbasa. So, ang panglima ay ang pagbasa ng isang proseso sa pag-iisip. So, hindi mapag-aalinlangan na ang pag-isip ay mahalaga sa pagbasa. Ang pagbasa ay pagtatangka ng isang tagabasa na maunawaan kung ano ang iniisip o nasa isip o nais pakahulugan ng isang author. So, sa pagbabasa, kinakailangan na maunawaan natin kung ano yung ating binabasa or dapat nilalagay natin sa ating isipan kung ano yung nabasa natin. Dahil makakatulong ito sa atin na maunawaan kung ano talaga ang pinapahiwatig ng author sa librong ating binasa. So, ang pang-anim naman ay ang pagbasa ay isang prosesong interaktibo. Malinaw na may interaksyong naganap sa isang usapan, hindi ba? Nakikinig tayo sa sinasabi ng iba. Nakikiayos, sumasalungat, nagtatanong, sumasagot. Hindi ganitong kalinaw ang interaksyon ng tagbasa, ngunit naroon ang interaksyon. So, di ba kapag tayo ay pinapabasa noong elementary days pa natin, ay tinatanong sa atin ng ating guro kung naintindihan ba natin kung ano yung binasa natin. So, ibig sabihin yan, mayroon tayong interaction sa guro natin na nagtuturo sa atin sa pagbabasa. So, mahalaga din ito upang malaman natin kung gaano na ba tayo develop sa pagbabasa. So, ang pangpito, ang pagbasa ay isang sistema sa pagtaguyod ng ating buhay. So, kailangan nakababasa tayo ng iba't ibang uri ng teksto para sa ating pang-araw-araw na pakikipamuhay. Kailangan natin ang talatakdaan ng lipad ng mga eroplano o alis at dating ng basa kung tayo ay may malayong lugar. So, ang pagbasa ay isang sistema sa pagtaguyod ng ating buhay. Dahil sa pagbasa, kapag tayo ay aalis, pupunta sa ating probensya o sa Manila, malalaman natin kung anong lugar na ba kasi marunong tayong magbasa. Malalaman natin kung kung anong bus ang ating nasakyan or kung saang terminal ba ito. O kapag pupunta tayo sa ibang bansa, pagsasakay tayo ng eroplano, hindi tayo agad malilito or kung sa Bisaya pa is hindi agad tayo dili tadali mawala or dili tadali lipaton sa isa ka tao kasi marunong tayong magbasa at naiisip natin kung ano yung naiisip ng ibang tao kasi kung may intention ba ang tao sa atin. So, mahalaga talaga ang pagbasa dahil sa pamamagitan nito ay makakatulong sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Katulad na lang ng kapag tayo ay aalis at kung anong jeep ang ating sasakyan or kung anong bus ang ating sasakyan, malalaman natin kasi may nakalagay dyan sa harap ng jeep or ng bus kung saang lugar siya pupunta. So, sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng skills sa pagbasa ay marunong tayong makisalamuha sa iba at marunong tayong maging independent tayo sa ating pupuntahan kapag tayo ay nag-iisa lang. So, yun. Then, ang panghuli naman dito ang pangwalo pala ay gumagamit tayo sa pagbasa ng maraming kasanayan or multiple skills sa English at
inaangkop natin ang mga ito sa iba't ibang uri ng teksto upang matugunan ang ating mga layunin sa pagbasa. So, magkaiba ang paraan ng pagbasa ng isang direktoryo ng telepono at pagbasa ng isang textbook. Hindi magkatulad ang pagtanggap natin sa mga katotohanang inilahad sa isang advertisement at sa kinalalabasan ng isang pangisip na inilathala sa isang journal. So, yun. So, ang panghuli dito ay mahalagang ang malawak na karanasan sa pagbasa ng isang partikular na teksto para sa tamang pag-unawa nito sa isang tiyak na pagkakataon. So, balikan at isipin kung paano mo binasa at binigyang katuturan ang teksto. Sa itaas, ito'y patunay lamang na marami ka nang nabasang advertisements ng pelikula at may lubos kang kaalaman sa kondisyon ginagamit sa ganitong teksto. Halimbawa, ito ang yugto kung saan nagsimula ang bata sa formal na pagbasa na kadalasay sa mga aklat na primer o primer. So, dito nagsisimula ang proseso sa pagkatuto ng pagkilala sa salita at simbolo. Pag-alam sa kahulugan ng salita o sa kahulugan ng parasa ng sabi. So, ang mga talasalitaan ang ginagamit ng mga basahin ay kontrolado. Ang yugtong ito ay panimulang pagbasa. Ay nagaganap sa unang baitang o sa edad na 6 taon hanggang 7. So, sa 6 or 7 pala na edad ng bata ay natututo na sila sa mga letra. So, ganun. Ngayon, dumako tayo sa ilang pagtingin sa kalikasan ng pagbasa. So, maraming tao kasama na ang ilang guro ang naniniwala na ang pagbasa ay ang kakayahan ng isang tao na maisa-isang basahin ang mga salitang nakalimbag maging ito sa isang pahayagan o aklat. So, ibig sabihin na sa pagbabasa natin na dapat na bawat paragraph ay mauunawaan natin kung ano yung dapat ipinahihiwatig ng author. So, dapat nauunawaan natin yung mga salitang binabasa natin. So, mahalagang mabatid na ang pagbasa ay hindi ganito kadali. So, hindi talaga madali ang pagbasa kasi marami ka pang mga steps na gagawin upang ma-success or ma-achieve mo ang iyong kakayahan na mahasa or maging mahusay na mambabasa. So, ang kaalaman at pag-unawa sa mga kasanayang itinuturo, kung paano ituturo ang mga kasanayang ito ay malaki ang impluwensya sa kung ano at paano ka magturo. So, bilang tayo ay isang kasalukuyan or ganap na gurus in the future, so, ang mga kaalaman natin sa pagbabasa ay makatutulong sa atin upang ibahagi sa ating mga mag-aaral o sa ating mga estudyante ang ating nalalaman kung paano tayo natuto at kung saan tayo nag-umpisa sa pagbabasa. Kaya siguro mas maganda kung maglaan tayo ng kaunting panahon para alamin ang mga salik na may kinalaman sa pagbabasa bago natin pagtuunan ng pansin ang pagtuturo nito. So, in the future, kapag tayo ay magiging guro or kapag ako ay magiging guro, dapat na kailangan natin munang alamin kung ano yung mga salik sa pagbabasa bago tayo magturo ng mga letra or ano pang mga strategy sa ating mga estudyante upang higit nila itong maunawaan ang wika. So, yun. Ngayon, dumako tayo sa iba't ibang pananaw sa proseso na ang pagbasa. May mga proseso ng pagbasa na dapat nating matutuhan. So, layunin nito na mabigyan ang mga mag-aaral ng gabay sa
sa pagbasa upang maunawaan lalo ang mga binabasa at mapalawak ang pananaw sa pag-aaral sa naturang teksto. So, ngayon dumako tayo sa teoryang interaktibo. So, binibigyan diin ng teorya ang pag-unawa bilang proseso at hindi bilang isang produkto. So, sa teoryang ito, sinusuri ang naging proseso sa kasagutan ang mga mag-aaral. Sa teoryang ito, mahalaga rin ang larangan ng metacognition na hihinggil sa kamalayan at kabatiran sa taglay na kaalaman at sa angking kasanayan ng mambabasa. Ayon din sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan. Dito, nagaganap ang interaksyon ng author at ng mambabasa. Nagaganap siya kasi yung author ang may likha ng libro at ang mambabasa naman yung nagbabasa sa kanyang libro. So, inuunawa ng mambabasa kung ano ang pinapahiwatig ng author sa libro niya. So, may dalawang uri ng teoryang interactive. So, una dito ay ang teoryang top-down. So, ang pag-unawa sa binabasa ay nagsisimula sa isip ng mambabasa. Ito ay tinatawag na top. So, kapag tayo ay nagbabasa at kapag nauunawaan natin ito, tinatawag ito na top. Then, tungo sa teksto na ating binabasa, tinatawag na down. So, na-impluwensyahan ng teoryang ito ng psikolohiyang Gestalt na nagsasabing ang pagbabasa ay isang holistic. So, ayon dito, ang mambabasa ay napaka-active na participant sa proseso ng pagbasa. Na siya ay may taglay na dating kaalamang nakaimbak sa kanyang isipan ay may sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa may akda. Sa pamamagitan ng teksto, so tinatawag din itong inside out, ang teoryang top-down, o conceptually driving dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsimula sa mambabasa patungo sa teksto. So, ang pangalawa naman ay ang teoryang bottom-up. So, ang pagbasa ay pagkikilala sa mga serye ng mga nakasulat na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. Ang pagkatuto sa pagbasa ay sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, sa parirala, sa pangungusap at sa buong teksto bago pa man ang pagkakahulugan dito. So, sinasabi nitong ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga salita at ang teksto ang pinakamahalaga sa pagbasa. Ang tungkulin niya ay ulitin ang lahat ng mga detalyeng nakasaad sa tekstong kanyang binabasa. So, tungkulin ito pala ng bottom-up. So, ang proseso ng pag-unawa ayon sa teoryang ito ay nagsimula sa teksto na tinatawag na bottom patungo sa mambabasa o tinatawag na up. Kaya tinatawag itong bottom-up. So, ang ibang katawagan dito ay outside in o data driven sapagkat ang impormasyon sa pag-unawa ay nagmula sa tagabasa kundi sa teksto. So, yun ang teoryang bottom-up. Ngayon, dumako tayo sa teoryang eskema. Pinaniniwalaang ang teksto ay walang kahulugang taglay sa sarili. Ito ay nagbibigay lamang ng direksyon sa nakikinig o nagbabasa kung paanong gamitin at mabigyan ng pagkahulugan mula sa kanilang dating kaalaman.
So, ang teoryang eskema pala ay nagbibigay lang ng direksyon or lugar sa mambabasa kung paano gamitin ang isang teksto para mabigyan ito ng kahulugan. So, bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati ng eskema. Sa makatuwid, bago pa man basahin ng isang mambabasa ang teksto, siya ay may taglay ng ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang eskema sa pagbasa. Maaring binabasa niya lamang ang teksto upang mapatunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, maaaring sabihin na ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng comprehension. Hindi teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabuo sa isipan ng mambabasa. So, sa teoryang eskema pala ay nabasa na ito, ngunit inuulit siyang basahin upang magkaroon talaga ng hinuha sa tekstong kanyang binabasa. Ngayon, dumako naman tayo sa mga yugto ng pagbasa. So, may 5 yugto ng pagbasa. Una dito ay kahandaan sa pagbasa. Ito ang yugto kung saan inihahanda ng mambabasa ang kanyang sarili para sa pagbasa. So, halimbawa dito noong tayo ay elementary pa or elementarya, hinahanda natin ang ating sarili kasi pinapa-oral tayo ng ating guro. Pinapapunta niya tayo sa harapan ng kanyang table upang turuan tayong magbasa. So, sa ganong paraan, hinahasa natin ang ating sarili na matutuhan ang mga letra doon. So, ito yung kahandaan sa pagbasa. Sa pangalawa naman ay panimulang pagbasa. So, ito ang yugto kung saan natututo ang mambabasa na mag-decode ng mga salita at maunawaan ang mga pangungusap. So, sa kahandaan ng pagbasa, doon pa lamang ay hinahanda natin ang ating sarili sa kung anong resulta kapag tayo ay tinuturuan ng ating mga guro noon. Dito sa pangalawa ay nagsisimula na tayong matuto or mag-decode ng mga letra na tinuturo sa atin. Bali, natututuhan natin basahin ang letra. Halimbawa, kapag pinapabasa tayo ng bu, tapos may ano siya, kaakibat na hi. So, sa salita na bu, alam natin na bu yun, tapos ang kasunod ay hi. So, natututo na tayo i-encode kung ano yung salita na iyon, at nauunawaan na natin kung ano ang ibig sabihin ng salita na iyon. So, yun ang panimulang pagbasa kasi may nalalaman na tayo sa itinuturo sa atin. Ang pangatlo ay pagpapaunlad ng kakayahan o mabilis na pag-unlad. So, ito ang yugto kung saan nagiging mas mahusay ang mambabasa sa pagbasa at nagsisimula ng maunawaan ang mga mas komplikadong teksto. So, dito sa pangatlo ay may kakayahan na tayong na-develop ng ating kakayahan na mas matuto pa tayo sa mas mahirap na mga letra. Mabilis ang ating proseso sa pagkatuto dito kasi mas naging mahusay na tayo sa pagbasa dahil madali na lang sa ating maunawaan yung mga salitang hindi familiar sa atin noon. Katulad na lamang ng sa Tagalog ay yung laglum na Tagalog, katulad na lamang ng walisan. So, ang kahulugan mo nun ay walisin, pero iba pala ang kahulugan mo, ang walisan.
So, sa ganong paraan, kapag binabasa mo yun, ay nauunawaan mo talaga kung ano ang ibig sabihin ng walisan at ang walisin. Alam mo kung ano ang pagkakaiba nila. So, yun. So, sa pang-apat naman ay kalawakang pagbasa. Ito ang yugto kung saan nagsisimula ng magbasa ang mambabasa ng ibang uri ng teksto at nagkakaroon ng mas malawak na pag-unawa sa mundo. So, ito yung stage na kung saan ang bata ay nakakabasa ng iba't ibang teksto or iba't ibang libro kasi nahasa na ang kanyang sarili at marunong na siyang umintindi sa kanyang isipan. So, mas nagkaroon siya ng mas malawak na pag-unawa at pag-iisip sa kanyang binabasang mga teksto. So, ang panghuli dito ay pagpaplano at pagpapaunlad pa ng mga kasanayang natamo sa pagbasa. So, ito ang yugto kung saan patuloy na nagpapabuti ang mambabasa sa kanyang mga kasanayan sa pagbasa at nagiging mas kritikal at mahusay na sa mambabasa. So, sa panghuling stage, nagkakaroon na ng mataas na development or enhances ang isang bata or isang tao sa pagbabasa. Kasi mas nagkaroon na siya ng critical na pag-iisip at mahusay na siya sa pagbabasa. Kahit anong librong ipababasa o teksto ang ipababasa sa kanya ay na-develop na talaga ang kanyang skills doon. So, ang 5 yugtong ito ay nagpapakita na ang pagbasa ay isang proseso na patuloy na umunlad. Sa bawat yugto, nagkakaroon ng mga bagong kasanayan at natututo ang mambabasa ng mga bagong bagay or bagong pagkatuto. So, sa 5 yugtong iyon ay napakahalaga talaga sa atin ang pagbasa kasi nakakatulong talaga ito sa ating pang-araw-araw ng buhay. Sa pamamagitan ng pagbasa, nagkakaroon tayo ng ay mas madali tayong maka-apply ng trabaho at mas maraming oportunidad na dadating sa atin kapag tayo ay may skills or may potential sa pagbasa. So, dito po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat at God bless po. Thank you.